Samantala, ang mga malalaking balitang inabangan sa One North Central Luzon sa taong 2024, alamin sa report. Sa pagtatapos ng 2024, balikan natin ang mga kwentong gumimbal sa hilaga at gitnang Luzon. Mula sa mga balitang nagbigay kahulugan hanggang sa mga istoryang sumubok sa ating katatagan at nag-iwan ng tatak sa ating mga puso't isipan. Sa pagpasok pa lamang ng 2024, naramdaman na ang epekto ng El Nino. Sa unang quarter ng taon, nagkabitak-bitak na ang mga sakahan na nagresulta sa pagbaba ng ani ng mga magsasaka. Sa Nueva Ecija, lumitaw ang lumang bayan ng Pantabangan matapos sumadsad sa mababang antas ang tubig sa dam. Kaugnay nito, naglabas ang palasyo ng Malacanang ng executive order para sa reactivation ng Task Force El Nino. Layo nitong rebisahin at i-update ang Strategic El Nino National Action Plan para sa komprehensibong disaster preparedness and rehabilitation plan para sa El Nino. Maliban sa problema sa El Nino, doble dagok para sa mga magsasaka ang pagtama ng peste sa kanilang mga taniman. Tulad ng corn plant thuper o talakitik na dahilan ng pagkalugi ng ilang magsasaka sa Pangasinan na isinisibuhat ng naranasang matinding init ng panahon. Sinisip-sip ng mga talakitik ang katas ng dahon kaya ang ilang tanim na mais nasira at tuluyang natuyo. Naitampok sa One North Central Luzon ang isinagawang signature campaign ng ilang grupo sa Pangasinan. Ito'y hinggil sa umano'y planong pag-amyenda sa konstitusyon. Kinumpirma ito ng Pangasinan Provincial Comelec Office kung saan nakatanggap sila ng mga dokumento kaugnay sa People's Initiative Signature Campaign. Ito ay mga kinalap na pirma mula sa mga residente para makakuha ng suporta sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Pagsapit ng buwan ng Mayo, nagulantang ang lahat sa pagsiklab ng issue tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO sa Bamban, Tarlac. Ang itinuturong nasa likod ng operasyon ang mismong alkalde ng bayan noon na si Alice Go. At sa naging pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado na tumagal ng ilang buwan, naisiwalat na mayroong Chinese identification ng alkalde na tinukoy ng NBI bilang si Go Huaping. Ang issue, umani ng samot-saring reaksyon sa publiko mula sa mga iconic na linya ni Go sa Senado. Your Honor, hindi ko na po alam. Hanggang sa maging laman ng meme sa social media. Hanggang sa huli, nanindigan si Go na isa siyang tunay na Pilipino sa kabila ng mga patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Bukod sa personal na buhay, naungkat din ang iba't ibang isyu at kontrobersiya sa mga serye ng pagdinig sa Senado. Ilan lamang yan sa mga balitang tinutukan ng One North Central Luzon. Sa kabila ng mga hamon at tagumpay sa buhay, patuloy ninyong makakasama ang One North Central Luzon sa paghahatid ng mga balitang napapanahon at mahalaga sa bawat isa. Hanggang sa susunod na taon mga kapuso, mananatili tayong matatag at puno ng pag-asa. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon.